ngayong araw, hindi, gabi na pala. So night shift tayo ngayon. Umulan kasi maghapon. And mas malaki sana yung kikitain natin kapag maulan. Pero mas pinili ko na magpahinga na lang sa bahay. Ang araw natin ngayon is Sabado, 8:20 ng gabi. At di ko alam kung ganong oras tayo babiyahe ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong itsura ng gabi dito sa Tokyo. Makikita nyo kung gaano katahimik dito kapag gabi. 8 pa lang ng gabi pero talagang sobrang tahimik dito. Yung mga paligid, syempre yun na makikita nyo ngayon. Alright, so ngayon online na tayo. At makikita nyo naman dito, wala pa tayong naibabiyahe. As of 8:23 ng gabi, zero delivery pa tayo. Kapag nagbabiyahe tayo at nag-aantay ng order, sasagutin ko yung ibang mga tanong na nare-receive ko. So meron mga nag-comment kung e-bike daw ba yung gamit ko. Yes po, e-bike yan. Ito, ewan ko kita sa camera, malamang sila ito. Pero ito, meron tayo ditong maliit na screen para sa battery, kung gaano tayo kabilis, basta ganun, mga stats ng e-bike natin. So pedal assist lang siya. Yakit pa akyat tayo, magaan lang siyang pedalan. So maraming salamat pala sa pagsuporta nyo doon sa video natin, no? Ang daming comment, daming views, no? Hindi ko in-expect rin na dadami yung manonood nung pag-Uber ko, no? Kung kailan ako walang maisip na content, tapos sinama ko lang yung camera sa akin, doon pa tayo nakarami ng views. So para sa mga bago sa channel natin, welcome po dito sa Tokyo Talks with James. At kung nakalimutan nyo mag-subscribe, i-check nyo lang kung nakasubscribe na ba kayo. I-hit nyo yung subscribe para updated kayo lagi sa mga videos natin. At syempre, malaking tulong na rin yan sa akin, yung simpleng subscribe nyo, pag-like and comment sa mga videos natin. Sabi nila, buti hindi nawawala yung bike ko. So hindi naman, safe naman dito. Pero syempre, hindi naman siya masasabi na 100% talagang safe na yung bike mo, no? And yung bike ka pala na gamit ko is Panasonic Jetter BL something. Pakita ko na lang sa screen natin. Nung binili ko siya is mga nasa 170,000 yen. Pero alam ko ngayon mabibili na lang siya ng mga 140 something yen dito. So kung sa peso naman, sabihin na lang natin mga nasa 50 to 70,000. Ganun yung presyo na itong bike na to. Pero yung mga normal bike dito ay hindi naman ganun kamahal. Halimbawa yung binibenta rin dyan sa Pilipinas, yung mga normal na Japan bike, yung balaktot, yung yung manobela. So yung mga ganun naman nagre-range yun sa yen, mga 10,000 yen to 20,000. Kung sa peso naman, sabihin na lang natin mga 3,000 to 7,000 peso. So ganun naman yung presyo niya. So ngayon pupunta ulit tayo doon sa favorite spot ko. Kapag ito is marami-rami rin talaga yung nag-view, tatry naman natin pumunta sa ibang lugar para syempre hindi kayo maumay. Pero ngayon, dito muna tayo sa spot ko. Lalo na gabi ngayon, no? At mas gusto ko dito kasi kabisado ko. Makikita nyo rin dito sa video na to yung ilan sa mga struggle natin kapag bumabiyahe tayo ng gabi. And isa pa pala, meron nagtanong yung mode of payment natin, no? Dito sa app, pwede kong iset na hindi ako tatanggap ng cash on delivery. Kasi medyo hassle yun, di ba? Mangyayari kasi nun, bibilin ko, babayaran ko yung item, tapos babayaran ako ng customer. Kasama na doon yung pinaka tubo natin. Pero hindi na. Ang payment lang sa akin is card payment. Kaya wala na, pag abot ko tapos na kagad yun. Kaya syempre doon na sila sa app nagbabayan. Meron kasing malapit na station dito, maraming tao dito, pero mamaya wag naman sana tayo makarating sa mga liblib kasi yun ang ayoko talaga pagkagabi. Pero yun, kung yun ang available na i-deliver, pupuntahan natin. Meron kasi dito mga liblib talaga eh. Kaya nga meron akong extra flashlight dito sa sa bike ko. Nauhugot rin to para kung sakaling kailangan ko. Basta makikita nyo na lang kung sakaling mapadpad man tayo doon. Dito ulit tayo sa may McDo. Wala pang pumapasok na order. Tama na tayo din sa tinatambayan ko. Tapos medyo maulan pa ngayong araw na to. Sana hindi tayo pupunta ng ulan. Hindi ako nakapagdala ng kapote. So dito lang talaga kasi yung gusto kong spot. Yun nga, nakita nyo naman doon sa part 1 natin. Padali yung mga napagdadalhan ko dito. Pakita ko na rin yung bike natin. Ito yung pinaka-screen ng bike. Ito yung battery ng bike natin. Ito yung pinaka-motor. Ayan. Hindi ko na nga nalilinisan yan. Ito yung pinaka-harap natin. Ito yung extra ilaw na uhugutin natin once na kailangan. Phone natin, nandyan. Dala na rin ako ng tubig. And usually dito ko tinatali yung kapote ko. Kaso hindi ko siya nadala. So antay lang tayo ng order. Medyo nagtagal ng order ngayong gabi. Kasi pagka night time, mas maraming bumabiyahe dahil nga hindi mainit. And siguro yun yung free time nila. Kasi sa araw nagtatrabaho rin yung ibang mga tao. Oras natin ngayon is 8:33. At wala pa rin pumapasok na order sa atin. No? Medyo alanganin talaga tong biyahe ko na to. Kasi late na. Peak kasi ng order. Usually pag babiyahe ako ng hapon ng gabi,
since weekend naman ako bumabiyahe, kinukuha ko yung peak talaga ng oras na mula 5 PM hanggang 7 PM. Yun yung malakas talaga. Kaso ngayon late na, 8:30 na kasi. Tapos yung mga store pala dito, usually para mga 9 or 10 lang eh. Kaya talagang late na tong biyahe ko na to. Pero umuulan kasi kanina. Sobrang hassle kasi kapag umuulan tapos pabiyahe ka eh. Yung gagawin natin ngayon, siguro, ayun, may pumasok na order. 320, 1.4 kilometer. Tara, kunin na natin to. Buti na lang. So yung camera ngayon nasa leg ko na. Wala na siya sa bag. So masasama ko kayo sa paglalakad. Maambon. Ito yung sinasabi kong screen sa inyo na makikita natin yung mga order number. So sa atin yung 03A64. So pag napunta na yun doon sa may kulay green, ibig sabihin ready na siya. Natin iwan yung bike. Isa pala sa dahilan ba't ko iniiwan tong bag ko. Malaki kasi siya masyado. Tumatama ako kung saan saan. Ayun, ready na. オーバーです。はい。ゼロさん、はい、こちらになります。こちらが一つになります。お願いします。これをdito. Ako na yung magpa-plastic. Let's go. So ganun, sinasabi ko lang yung number. Katulad nun, meron namang tao sa labas. Pero pag sobrang busy sila, kukunin mo na lang yun doon basta. Tapos di pa nga ako tapos sabihin yung number, tinuloy niya na. Ganun tayo mag-pick up sa loob. So pwede ko naman sila ipakita dahil panay naman sila naka-mask. Hindi ko na kailangan i-blur yung mukha nila. Umaambon. Hindi ko pala na-check kung saan ko i-deliver to. Kasi in-accept ko na lang kaagad gawa ng wala pa tayong order eh. Alright, deliver tayo. 7 minutes away, 1.1 kilometer lang. Okay? Lapit lang, di ba? Maambon. Nabutan tayo ng ambon. Dama lang ako sombrero. Sabi sa weather, hindi na uulan eh. Pagka talaga sobrang lakas, mapipilitan tayo umuwi. Kasi syempre lalamigin tayo, medyo malamig na ngayon eh. Meron pala nag-comment no na sabi niya, 5 minutes away lang naman to, so pwede hindi na ako magkakat. Sabi niya, may mga nakita siya nakapayong. So medyo mainit pa kasi sa araw, pero pagdating sa gabi malamig. Then mula ngayon, talagang magiging malamig na. So then pag winter, makikita niyo na ako syempre, naka down jacket na ako bumiyahe. Ngayon makikita niyo yung struggle natin sa gabi. Pag bumiyahe naman ako ng winter, makikita niyo yung struggle ko rin sa taglamig. Kasi isa yun sa mahirap talaga. Oop. Mahirap kasi kailangan mo mag-guantes. Nahanan natin si Kuya. Ito nyo, 4 minutes na lang oh. Nandun na tayo. Pag taglamig, kailangan ako mag-guantes. And syempre, hindi mo matatouch na maayos yung phone mo. Meron naman nabibili na guantes siya na matatouch mo pa rin yung phone mo. Pero hindi siya ganun ka-accurate eh. Syempre, iba pa rin pag daliri mo mismo. So, pag hindi ka naman nag-gloves, masakit sa kamay. Minsan, umabot pa niya na nagbabike ako ng sobrang tagal. And nagbabiyahe. Yung kamay ko tumitigas na sa lamig. Yung hindi na ako makapagpreno. Para na siyang ano. Alam yan eh, ng mga tao na nakaka-experience ng taglamig, di ba? Sobrang hirap, yung kamay mo parang hindi mo na maisara. Pag dito sa residence area, mga 7 pa lang wala ka na makikitang tao sa paligid. Ayan, katulad niya no. Tapos nakikita yung tataas ng building. Ayan, mga apartment. Ang dami nakatira dyan. Kwarto-kwarto, pamilya-pamilya yun nandyan. Pero wala ka makikitang nasa labas. Sana hindi lumakas yung ulan. Ang problema nito, pakabila ako napunta. Etong diretsyo na to. Mamaya babalik lang ulit tayo doon. Kasi pag doon sa kabilang side is nakakuha ako ng order doon. Mapupunta ako ng palayo. Kasi marami ring mga shop doon, mga stores. Kaso nga lang malalayo yung deliver no. So first floor lang ang pagdadalhan natin. She says, leave a door 102. Please do not ring the bell. Ako kung rinig sa camera no. Merong note yung customer. Wag daw i-ring yung bell. So minsan kasi importante 'yun. Ayan oh, please do not ring the bell. Kalagay. Yun, dito na. Yun lang natin yan dyan. Dahil kita yung room number. Kapag babiyahe pala kayo dito sa Japan, yun, meron silang mga note na huwag magre-ring ng bell, mga ganon. Ayaw nila magpa-doorbell. Maaari, pagkagabi madalas yan, nakakita ko ng mga ganyan na request ng customer. Minsan siguro tulog na yung mga bata, ganyan.
meron na natutulog kasi yung doorbell maingay yan sa loob ng bahay. Pag ang laki ng deliver ko, ay hindi. Ayan, pakita ko sa inyo. Lagay ko dyan sa screen natin. Meron agad akong 920 sa unang deliver natin. Meron kasi akong promotion or ano ba tamang term doon? Promotion naman yata. Kapag bumiyahe lang ako ng isa ngayong gabi na to, may specific time frame yan eh. Kasi ilalagay ng Uber yon. Basta task, parang ganun, parang task na halimbawa ngayong araw pag nakakomplete ka ng 5 trips meron kang ganito. And hindi ko alam bakit, dahil siguro umulan, nagbigay sila ng task na bumiyahe regala lang ng isa, magkakaroon ka ng 600. Nakita nyo naman yung order natin, ang lapit lang nun, 7 minutes away mula dun sa McDo. And dun ako nakapwesto, diba? Kasi 1.1 kilometer lang yung layo eh. So meron na agad tayo 920, unang biyahe pa lang natin, kasama yung 600 na promotion ni Uber sa akin. So napakaganda ng Uber dito. And isa na rin pala na sasagutin ko na tanong kasi parang merong mga nagtatanong kung meron ba mga scam dito. Kasi alam mo yung mga ganong bagay, sa tagal ko dito sa Japan, medyo nawala na siya sa isip ko. Tapos nung nagbabasa na lang ako ng comments, saka ko siya ulit naalala na lang yung mga ganong bagay. And dito sa Japan, hindi talaga uso yun. Kung gagawin mo, hindi ka makakarami nun. Siguro magawa mo man yun mga ilang beses lang tapos mahuhuli ka na kagad ng polis eh. And dito naman wala kang talo. Halimbawa yung bahay na hirapan akong hanapin, hindi ko siya mahanap, diba? O kaya naman natapon yung pagkain, nasira. Teka lang, habulin natin. Ay, hindi na ako abot. Habulin ko sana yung stoplight. Dahil yung stoplight dito sa diretsong daan na to eh. Ayun o, onting lang, stoplight na naman. So halimbawa may mga ganong case na natapon yung item, ganyan. I-report ko lang yun dito sa app eh. Halimbawa yung ramen natapon yung sabaw. Syempre, hindi natatanggapin yun ng customer, magagalit lang, no? So gagawin ko, i-report ko na lang yun sa Uber. Nangyari na sa akin yun eh. Pagka-report ko, tinanong lang sa akin ano nangyari doon sa pagkain. Sabi ko, natapon. Meron mo mga choices na hindi ka nagagawa ng sarili mong reason. Pipili ka na lang doon. Pagtapos mamili ng option doon kung bakit hindi mo ma-deliver yung item, ang mangyayari lang, syempre babalik sa customer yung binayad niya kasi nga ko 'di ba? Card payment lang lahat sa akin. So hindi siya makakaltasan ng pera doon sa in-order niya. Tapos sa side ko naman, wala silang ikakaltas sa akin. Hindi uso sa Japan 'yun eh, yung mga pag may nasira ka. Kahit sa mga actual na trabaho dito sa mga factory na napagtrabahuan ko, may masira kang pagkain, may matapon kang pagkain, hindi nila isisingil sa iyo 'yon. Pagagalitan ka lang. Pero yun, dito sa Uber naman, nagkaroon lang notification sa akin na ingatan na lang next time, tapos i-dispose ng maayos yung pagkain. Yun lang yung instruction. Walang talo. Halimbawa naman din, isa pa dito, kunyari hinahanap ko yung bahay, nandun na ako sa location, malalaman ng app na nandun na ako. Tapos parang nakalimutan ko kung ilang seconds or minutes lang dapat ako nandun sa location na yon, na kapag hindi pa rin kami nagkita ng customer, pwede ko nang i-cancel yon, yung pagkain sa akin na yon. I mean, hindi pala sa akin. Kapag pwede ko na itapon yung pagkain, yun yung sasabihin sa'yo ng app, i-dispose mo na siya. Tapos alam ko wala naman din charge sa customer yon kasi hindi naman nag-successful yung transaction. Pero walang talo doon. Si Uber lahat nagbabayad. Pero minsan lang naman ako nagkakaroon ng trouble sa pagde-deliver dito. As in, yung kung ano yung nakita nyo doon sa part 1 na pagde-deliver natin. Ganun lang. Katulad din ngayon. First order, pick up, deliver, lapag sa pinto ng bahay. O kaya naman iaabot sa customer. Iiwan sa ganito. Ganun lang. Paulit-ulit lang naman. So matumal talaga yung biyahe ngayon. Pero at least, yung isang biyahe natin meron tayong 920. And kung sa peso, teka lang, convert nga natin. Meron na tayong 361 peso para sa na-deliver ko ng 7 minutes. Pero antay pa tayo ng konti. Siguro kung matumal talaga kahit hanggang mga 9:30. Tingnan natin, isang oras lang. Langanin kasi talaga yung biyahe ko eh. Tapos ayun, nakita nyo marami ng saradong store. Yung McDo, parang hanggang 12 or 1 naman din ata yan. Pero syempre, unti na lang kumakain ng ganong oras. Ayun yun pala, meron din mga nag-comment no, ang lawak daw ng bangketa dito. Ayun, nakita nyo malawak to. Tapos ito yung main kalsada. Pero sa main kalsada, yung gilid niyan, automatic bike lane yan. Ayun, nakikita nyo naman meron mga drawing na white. Yung mga nakatambay na yon, mga Uber bag din. Araw-araw ko nakikita yan dyan sila. Tapos magkakakilala na sila. Okay, balik tayo dito sa tinatambayan natin. Tumal lang biyahe. And iniisip ko para mag-enjoy na lang rin kayo sa panonood dito sa akin.
Isip ko kung saan tayo pwede dumaan or pumunta para maipasyal ko kayo na ng night time dito. Or wag na lang kaya ako tumambay ngayon. Ay, umalis si kuya. Yung dumaan nakabike, ewan ko nakuha sa frame ng camera. May Uber bag din. Nakatambay doon, nakita niya ako, umalis na. Pagkagabi kasi mas maraming driver. Kasi nga, di ba? Hindi ganoon ka-busy na yun, lalo yung daan. Nakita niyo naman yung araw tayo bumiyahe. Busy na yun dito sa lugar namin. Medyo marami na talagang tao nun. Pero sa gabi, mas lalong tahimik eh. Pagawin natin ngayon, dahil umalis na rin yung tambay dito, tapos may nakita tayo nakatambay doon ng mga nakamotor na Uber. Hanap na lang tayo ng ibang lugar. Bike na lang tayo para meron ako maipakita sa inyo. Marami pala nakapansin dun sa video natin, no, na wala pa tayong order ngayon, nag-iikot lang tayo para may pasyal ko kayo. So marami nakapansin doon sa video natin na malinis yung kalsada dito sa Japan. So kilala naman talaga yung Japan sa pagiging malinis, no? Pero isa sa dahilan yan, itong malaking kalsada na to. So yan ni ate ito yan, malaking kalsada to, di ba? Pag nag-Uber ako ng gabi, madalas ko makita. Sana machamba natin. Pag nachamba natin, mapapakita ko sa inyo. Meron ditong malaking truck na vacuum siya. Tapos, basta makikita mo may umiikot sa may ilalim na tumatama sa may, tawag na to? Dito sa mismong kalsada. Parang umiikot siya na ganon. Tapos, parang walis na kasama. Basta malaking truck siya na may panglinis sa ilalim. Umiikot sila dito dahan-dahan. Parang dalawang truck yun eh, magkaibang klase. Pero pareha siya na panglinis ng kalsada. So ngayon, nandito tayo nga sa malaking kalsada. Dito kayo iikot. Pakita ko sa inyo. So sabi nyo yan nga, malaking bangketa. Ito ring gilid ng kalsada na to, bike lane yan. Kasi bangketa, pwede ka rin dyan. So dito tayo sa main highway. Ayan. Nga lang, pagkagabi, minsan nakakailang din. Kasi sobrang bibilis na rin ng ibang sasakyan. Dahil nga nakita nyo, sobrang luwag ang kalsada. Pero hindi naman sila gumigit-git sa akin. Hindi naman nila ako dinidigitan masyado. Katulad na, layo. Kaya hindi ako nagbablog, pwede. Kasi nakafocus naman ako. Pero pag nagbablog ako, dito na lang tayo sa gilid. Kasi smooth naman yung daan dito sa nating flashlight. Kasi minsan may mga nakakatakot rin talaga kahit di ka matatakotin kasi sobrang dilim. Alam mo, hindi ka natatakot sa tambay. Natatakot ka kasi sa sobrang tahimik. Ayan, ito part. Nakita nyo. Etong building na to, CR yan. So yan yung mga inaasahan ko kapag diyan ako nagsi-CR, nagto-toilet, naghanap lang ako ng park. Alam mo, ang lalawak ng kalsada, ang lalaki ng mga bahay. Puro apartment yan Ilang pinto yan, ilang pamilya nakatira dyan, ilang tao nakatira dyan sa mga yan. Wala kang makikitang tao dito sa labas. Ang linis ng kalsada. Alam mo, minsan naalala ko kung sa Pinas, yan katulad yan, ang liwanag ng ilaw dito. May mga ganyan, di ba? May nakaupo na dyan, kwentuhan. Kahit naman ako, ginagawa ko yan nung nasa Pinas ako, di ba? Yung mga barkada ka na hindi maubos yung kwentuhan nyo. Upo kayo dyan malapit sa poste, may ilaw. Pagka nakaluwag-luwag, may maglalabas ng gin, mga ganon. Shot na kayo dyan. Tapos ang linis, kahit umupo ka dito sa lapag, Pero yun nga, kita nyo naman, walang tao. Talagang busy lahat ng mga tao dito Kaya alam nyo, kung ako tatanungin, na marami nakikita nag-comment na parang sarap na ng buhay, ganyan. Dito sa Japan, hindi pa rin talaga Well, yung quality of life, nag-level up siya, di ba? Yun talaga masasabi ko. Pero yung sasaya, kung tatanungin mo kung saan mas masaya sa Pilipinas. Ang dali maging masaya sa Pinas Alam niyo yun? Yung mga Pilipino, ang mga Pilipino madali sumaya Ngayon, pag napunta ka sa ganitong klase ng lugar, kumikita ka ng maayos. Siyempre, mataas din yung expenses mo dito, di ba? Na kumikita ka ng malaki, habang lumalaki yung income mo, lumalaki rin yung yung presyo ng kasiyahan mo. Ewan ko kung paano ko i-explain yan, pero ganon. Hindi katulad sa Pinas, alam mo yun, naalala ko talaga yun pag mga ganitong nag-ikot ako, tapos wala ko nakikita mga tambay, naalala ko nung palatambay ako sa labas. Meron lang sa tropa mo na may onting pera, bili kayo ng food trip, bili kami natin ng mga soft drinks lang. Kung hindi naman iinom, pwedeng soft drinks lang. Tapos chichirya, tambay sa barbecuehan, masaya na Alam niyo yun, yung buo na yung araw mo Matutulog ka na nakangiti Dito, may saya din, syempre. Iba magkaiba So yan, kung tatanungin niyo kung saan mas masaya tumira, sa Pilipinas talaga. Nandyan mga kaibigan mo, mas marami. Pamilya mo, syempre. May pamilya rin naman ako dito sa Japan, pero mas marami pa rin sa Pilipinas. Pero kung tatanungin nyo kung saan mas maganda mamuhay, dito pa rin sa Japan. Kasi unang-una yung mga insurance namin,
Dito na andito lahat. Pag nagpapa-check up sa ospital, halos walang binabayaran. Ang binabayaran namin sa bill is 30% lang. Then 70% sa government na yon. Basta 30% lang yung babayaran mo. Once na meron ka nung insurance, lahat naman ng tao merong insurance dito. So isa yon, yung safety. Nakita nyo, simple lang tong ginagawa natin. Pero ito, katulad nitong pag-Uber, simple lang. Pero kumikita tayo ng maayos. Sa mga nagtatanong pala ng trabaho ko, nagtatrabaho ako sa isang electroplating company. Pero paiba-iba rin ako ng trabaho. Basta sa ngayon, yun yung trabaho ko. Doon ako pumapasok ng Monday to Friday, 8 to 5. Tapos yun nga, ito, Sabado, Linggo, kung di kami namamasyal, didiskarte ako ng ganito kasi kailangan namin ng dagdag income. Kung medyo nakakaluwag-luwag kami ngayon, malamang nandun ako sa bahay, naglalaro ako kasi kaka-download ko lang ng Silent Hill F, bagong release lang siya PC game. Yun dapat ang ginagawa ko ngayon kung nakakaluwag-luwag kami. Pero ngayon, kailangan natin damiskarte. Pero mukhang matumal talaga ngayon. Oras natin yun is 9:11. Hindi ko alam, siguro biyahe na tayo pa uwi. Mukhang negative talaga ngayon. Babiyahe na lang ulit ako bukas ng umaga, ng maaga. Kasi medyo sabla yung oras natin ngayon. Dahil ko nang dinaanan ng mga shop or mga restaurant. Wala pa rin ako napipick up na order. So ito, dinadaanan natin malapit rin sa station. Yan, makikita tayo ng mga tao na pauwi. O pag may nakita kayong tambay sa labas, no, i-comment nyo dyan sa baba kung ilan yung makikita nyo. I-count nyo kung ilan yung nabilang nyo mula kaninang nanonood kayo. Kung meron man kayo nakita, ako kasi wala. Pero yun, i-count nyo dyan, ilagay nyo sa comment section kung meron kayo nakita mga nakatambay sa labas. Alam nyo, pag na-tsempohan ko na ganito yung itsura, tapos walang ilaw yung poste. O kaya hindi naman sa wala talaga, pero malayo yung agwat. Medyo nakakailang eh. Yun talaga naisip ko dito, di ka maiilang pumasok sa mga looban dahil delikado. Parang maiilang ka dahil sobrang tahimik. Sa Pinas kasi naaalala ko pagka ganun, marami kang katatakutan eh. Unang-una, pinaka-basic na nakakatakot sa looban ng mga ganito, aso. Kunyari ganito. Tapos may nakahigan 5 aso. Mag-aalangan ka na kung di diretso ka eh. Pag may kumahol na isa, yari na. Tapos wala kang kanan kaliwa na pupuntahan. Yung mga ganon. Pangalawa, syempre, alam nyo na, yung safety mo. Mga ganon. Dito hindi naman. Pero siguro ang gagawin natin ngayon, kasi wala nang pumapasok na order sa akin. At least nakuha natin yung promotion ko na 600. Teka, habulin muna natin yung stoplight. Nga pala, onting info pa dito sa bike ko. Itong bike ko ay sa maximum speed nung pedal assist niya, no? Nasa 20 kilometers per hour lang. Ganun lang kababa. Pero at least, hindi ako mahihirapan sa mga paakyat, mga ganun. Kasi pag lumampas pa doon, mga 25 to 30, kailangan mo na ng license. Although, bike lang yon, kailangan mo muna ng license para sa... Kasi meron dito nakaseparate na license para sa 50cc na motor. So, kailangan mo na yon kung ganun nakabilis yung bike na ginagamit mo. So, ito, ginamit ko sa pasok na hindi pa kailangan ng license. Alright, so siguro magla-log out na tayo. Kasi wala talagang order. At ako ay uuwi na. Maglalaro na lang muna ako. Ilang minutes na tayo nag-iikot eh. Wala pa rin. So, ang dami kong rider na nakikita kanina sa salubong natin dito sa area. Alanganin na yung labas ko. Pwede akong makabiyahe pa or makakuha ng mga order, maka-pick up ng order doon sa mga busy area na hanggang ganitong oras. Alam ko naman yun kung saan. Kaso nga lang, lalayo ako ng lalayo eh. Ang sarap na ng pagdi-deliver ko dito eh. Kaya hindi na. Pero kung ito is mag 100k views ulit or talagang magustuhan nyo yung panonood ng pag-iikot ko ng Uber, pupunta tayo doon para at least maiba yung mga nakikita nyo. Sa ngayon, ito lang muna gagawin natin. At ang kinita natin ngayong araw is 920 yen isang order. And dito ko na siguro tatapusin yung video natin. And welcome pala para sa mga bago nating pamilya dito sa channel na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye!